Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Sweet and Life Ministry Live Stream YouTube channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God's Sweet and Life Ministry, kay Pastor Alfred Caslam, sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word God's Sweet and Life Ministry. Good morning, good morning. At isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Chopi Luyumo ng Bohol. Good morning sa iyo, Pastor. Sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word is Sweet and Life Ministry Bohol. Good morning, good morning. At isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Cebu, kay Pastor C. Pinote, sa buong pamilya, sa lahat ng mga members, viewers, subscribers. So good morning po sa ating lahat. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Sweet and Life Ministry Live Stream YouTube channel. At sa mapagpalang umaga po, lalo-lalo na sa San Isidro Homes, Cabuyao. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Sweet and Life Ministry Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Good morning. At ganun din sa Claveria, Anii, kay Pastor Gio Caslam, sa kanyang assistant, sa kanyang kay Pastora Perla Catarata, at sa Claveria Mati, kay Pastor Bernie Senagunya. Good morning po sa ating lahat. So tayo po manalangin sa Ama upang may handa natin ang ating sarili sa magandang balita. Good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in this beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day, with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You're the best teacher. We acknowledge and acknowledge to use my mouth to speak your words to everyone. Diba? Salamat, Holy Spirit, sa mensahe na kailangan ng mga anak na ang sino man makatune in ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God, sa trifle anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to rebuke all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness in this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, spirit and destruction, spirit ng mga against in the name of Jesus Christ of Nazareth, mga espiritu ng unsubmissive spirit, in the name of Jesus Christ of Nazareth, pinagapos ko kayo, tinatalian ko kayo, nire-release ko yung joy, peace, unity, loving kindness, yung sumusunod na espiritu, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po ulit. So ano nga ba yung pagninilay-nilayan natin ng magandang balita dito sa Biblia? Buksan po natin ang ating banal na kasulatan, salita ng Panginoon na sinasabi sa banal na kasulatan. So kaya nga ito ay magandang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. So isipin na ang isang magulang na nangako na mga gantimpala sa isang bata na sumusunod sa kanilang mga tagubilin. So ang Diyos bilang ating mapagmahal na Ama ay nagnanais na pagpalain tayo, ngunit ang kanyang mga pagpapala ay kadalasang dumarating lamang sa pamamagitan ng pagsunod. So tulad ng mga magulang, kapag ang mga anak ay sumusunod, ginagantimpalaan. Ngunit kapag hindi sumusunod at sumusuway, ito yung walang pagpapala sa mga tao, sa mga anak na hindi sumusunod sa kanilang mga magulang. So kaya nga yung pag-uusapan natin, paano nagdudulot ng mga pagpapala ang pagsunod. So ito yung ating pagninilay-nilayan kung paano nagdudulot or nagbubunga. Dahil
sinasabi sa banal na kasulatan, ang pagsunod ay nagdudulot ng mga pagpapala. Kapag sinusunod natin ang ating mga magulang or ang Diyos, sinusunod natin ang Diyos, tayo'y ginagantimpalaan. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na kapag sumusunod ang isang tao sa Diyos at sa mga magulang, tayo'y ginagantimpalaan. Lumalakad tayo sa kanyang mga pagpapala at proteksyon. Ang pagsuway ay humahantong sa mga espiritual na pakikipagbaka at paglayo sa Diyos. So kaya nga sinasabi dito sa banal na kasulatan sa Mateo 28 verse 1, sabi niya, kung susundin mo ng buong buo ang Panginoon mong Diyos at susundin mong mabuti ang lahat ng kanyang mga utos na ibinibigay ko sa iyo ngayon, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. So ito yung pagsunod ay humahantong sa pagtaas. Nangako ang Diyos na iingatan ng kanyang mga tao sa lahat ng mga bansa kung sila ay susunod ng ganap sa Diyos. So kaya nga yung pagsunod, ang mga pagpapala ay ang kasunod ng pagsunod. So ibig sabihin kapag sinusunod natin, yung mga pagpapala ay dumarating sa atin dahil sa pagsunod. Ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi basta-basta. Dumarating ang mga ito bilang resulta ng tapat na pagsunod natin sa Diyos. So kaya nga mahalaga ang pagsunod sa mga utos ng Diyos dahil ito yung pagsunod natin nagbubunga ng pagpapala. Dahil sinasabi nga pa niya sa banal na kasulatan, sa Deuteronomy 28 verse 2, and all this blessing will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. So ibig sabihin, ito yung pangako, ito yung covenant relationship, isang relasyon ng tipan na ipinapakita ang mga pangakong ito na nais ng Diyos na pagpalain ang kanyang mga tao, ngunit dapat tayong manatiling tapat sa Kanya. So bilang mga mananampalataya, ito yung dapat nating gawin. So kailangan natin make obedience to God's words a priority of your life, in your life. So ibig sabihin, gawin nating prioridad sa ating buhay ang pagsunod sa salita ng Diyos. So ganun din sa mga magulang, gawin nating prioridad dahil ang pagsunod sa magulang at sa salita ng Diyos, ito yung isang utos ng Diyos. So kaya nga ito yung sinasabi na magtiwala na ang pagsunod sa Diyos ay nagdudulot ng pagpapala, pabor at banal na proteksyon. So ganun din sa magulang, kapag sinusunod mo, yung pabor ng magulang ay sayo. Ngunit kung hindi mo sinusunod, mararamdaman mo rin na walang pabor. So kaya nga ito yung unawain na ang ginagantimpalaan ng Diyos ang katapatan. Hindi lamang paniniwala kundi gawa. So kaya nga isang makapangyarihang paalala na ang pagsunod sa Diyos ay nagbubukas ng kanyang masaganang pagpapala. Kaya nga paano nagdudulot ng mga pagpapala ang pagsunod? Una, ang pagsunod ay humahantong sa banal na pabor. Kapag lumalakad tayo sa pagsunod, inaayon natin ang ating sarili sa kalooban ng Diyos at pinagpapala niya tayo ng naaayon sa Kanya. Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Abraham obeyed God's command. So sinasabi sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3, sinabi na nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka na sa iyong lupain at sa inyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, patungo sa isang lupain na ituturo ko sa iyo. So ito'y nagmamarka ng simula ng pagtawag ng Diyos kay Abraham na nagtuturo sa kanya na lisanin ang kanyang tinubuang lupa at tumungo sa pangako ng Diyos. So ito isang makapangyarihang halimbawa ng pananampalataya at pagsunod
pagtitiwala at patnubay ng Diyos kahit na hindi alam ang patutunguhan. So kahit hindi natin alam ang resulta, kailangan natin sundin ang salita ng Panginoon. Tulad ni Abraham, hindi niya alam kung ano yung kanyang patutunguhan, ngunit siya'y nanatiling sumusunod sa Panginoon. Dahil ang pangako ng Panginoon, sinasabi pa sa verse 2, Genesis 12 verse 2, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shall be a blessing. So ibig sabihin, kapag tayo sumusunod, gagawin tayong pagpapala at gagawin din tayong dakilang pangalan at magiging isang pagpapala sa lahat ng ating nasasakupan o sa lahat ng bansa tayo pagpapala. So kaya nga ito yung bahagi ng Diyos, ng tipan ng Diyos kay Abraham, kung saan ipinangako niya na pagpapalain siya, gagawin siyang ama ng maraming dakilang bansa. So ito, at binigyan siya ng pangalan ng karangalan, higit sa lahat. So kaya nga ito'y binibigyan diin ito ang pagpapala ni Abraham ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi siya ay magiging isang pagpapala sa iba. So, hindi lamang ikaw ang pagpapala, ngunit lahat ng nasasakupan mo, pagpapalain dahil sa pagsunod mo. So, kaya nga, ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. Ano pa ang tinuturo sa atin? Sa verse 3, and I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, sabi ng Panginoon. And sabi niya, pagpapalain niya ang mga nagpapala sa atin. At susumpain, sabi niya, susumpain ko ang sumusumpa sa iyo. So, ibig sabihin, protected tayo ng Diyos kapag tayo sumusunod. So, kahit na anong paninira ng sangkatauhan sa iyo, hindi ka matitinag dahil ang Diyos ang maghihiganti. Ang pangako niya sa atin, pagpapalain niya tayo at iingatan niya tayo sa mga taong gagawa ng masama sa atin. Ang sabi niya, kung pagpapalain ka ng mga tao, pagpapalain din kita. Sabi niya, aking pagpapalain yung nagpapala sa iyo. So, ibig sabihin, kapag pinagpala tayo ng tao, pagpapalain din yung mga taong nagpapala sa iyo, yung nagbibigay sa iyo. Kapag sumpa naman ang ibinibigay sa mga taong sumusunod sa Diyos, sumpa rin yung darating sa kanila. Iyan yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. So, ibig sabihin, lahat ng connected sa atin, pagpapalain dahil sa pagsunod natin. So, ito yung sinasabi na ang banal na proteksyon ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang tao tulad ni Abraham, at sa lahat ng kanyang inapo, iningatan ng Diyos na ito'y naghatid ito ng mensahe sa pamamagitan ng angkan ni Abraham, dumating ang Panginoon Kristo. So kasama tayo sa angkan ni Abraham na magdadala ng kaligtasan ang Panginoon Kristo sa lahat ng bansa. Ang pangakong ito ay nagpapakita ng plano ng Diyos para sa pandaigdigang pagtubos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. So isa mapagpalang umaga po sa ating million viewers kay Doña Evangeline Natividad. So good morning po sa atin. So ano pa ang tinuturo sa atin? So paano ito yung sinasabi na obedience opens doors for protection and provision. So ang pagsunod ay nagbubukas ng mga pintuan para sa proteksyon at paglalaan, pagpo-provide ng Diyos. So kaya nga, God promises to take care of those who obey Him. So ibig sabihin, iniingatan ng Diyos, sinisigurado niya ang pangako ng Diyos na aalagaan niya ang mga taong sumusunod sa Kanya.
So, ibig sabihin, ipinagsasalangsang niya ang bawat sumusunod sa kanya sa kapahamakan at binibigyan niya ang mga sumusunod sa kanya sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Yan ang pangako ng Diyos sa bawat sumusunod sa kanya lamang. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa sa Israelita, ito yung mga taga-Israelita, sumunod sa mga utos ng Diyos ay protektado sila sa ilang at tumanggap sila ng mana mula sa langit. So kaya nga sinasabi sa Exodus 16 verse 4 na magkagayon sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, ako'y magpapaulan ng tinapay mula sa langit para sa iyo at ang bayan ay lalabas at magtitipon ng isang tiyak na halaga araw-araw upang aking subukin sila kung sila'y lalakad sa aking kautusan o hindi. So ang Diyos ang naglaan sa kanila sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ito yung nagsasalita tungkol sa pagpuprovide ng Diyos sa mga taga-Israelita sa ilang sa pamamagitan ng pagdadala ng mana mula sa langit. So ito yung kapwa pagpapala at pagsubok sa kanilang pagsunod. So naglaan ng Diyos para sa kanilang mga pangangailangan, ngunit kailangan nilang magtiwala sa Diyos araw-araw at sundin ang kanyang mga tagubilin. So yan ang sinasabi na nagpo-provide, nagbibigay ng proteksyon ang Diyos sa mga kanyang bayan. So ano pa ang tinuturo sa atin? Obedience leads to spiritual growth and wisdom. So, ibig sabihin, ito yung sa pamamagitan ng pagsunod, umahantong sa paglago at karunungan. Kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, lumalago tayo sa pananampalataya, binibigyan tayo ng karunungan at pag-unawa. Kaya tulad na lamang sa halimbawa na Solomon, mababasa natin yan sa 1 King chapter 3 verse 9 to 13. Basahin niyo na lamang po dahil ito si Solomon, humingi siya ng karunungan sa halip na kayamanan at ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. At hindi lamang yon, pinagpala siya ng Diyos ng sagana. So kapag tayo sumusunod, so kahit na hindi natin hinihingi, tulad ni Solomon, hindi siya humingi ng kayamanan, ang hiningi lamang niya ay karunungan, ngunit siya'y pinagpala ng Panginoon sa kayamanan. Hindi lamang karunungan, kundi karangalan at kayamanan at karunungan ang ipinagkaloob ng Diyos kay Solomon. So iyan ang katangian ng Diyos na kakatiwalaan at tapat siya sa kanyang mga pangako. Ang kasiyahan ng Diyos sa walang pag-iimbot ng mga kahilingan, nalulugod ang Diyos kapag inuuna natin siya. So ang karunungan at katuwiran kaysa makasariling pagnanasa. So nalulugod ang Diyos kapag inuuna natin siya, na hinahanap natin ang kanyang karunungan, katuwiran, at hindi yung makasarili nating pagnanasa. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng bukas palad dahil tulad ni Solomon, humingi siya ng karunungan, ngunit hindi lang karunungan ang binigay sa kanya, binigyan din siya ng karangalan, kayamanan, at impluwensya. So yan ang karunungan ng Diyos na siya'y tapat na magbibigay tulad ni Solomon. Hindi lang karunungan ang binigay, ngunit karangalan, kayamanan, tagumpay, impluwensya. So kapag inuna natin ang makalangit na karunungan at katuwiran, ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan, kayamanan, karangalan, impluwensya, ay ibibigay lamang sa atin na hindi na walang kahirap-hirap. Iyan yung sinasabi na kapag galing sa Diyos, hindi tayo mahihirapan, hindi tayo malulungkot,
Dahil kung hindi galing sa Diyos, iyan yung parang pagod na pagod ka na sa paghahanap buhay, tapos wala pa rin kasiyahan. So yan yung sinasabi na isang modelo para sa panalangin na itinuturo sa atin kapag hinanap muna natin ang karunungan ng Diyos, ibinibigay niya hindi lamang ang ating hinihiling, kundi pati na rin ang mga karagdagang mga pagpapala tulad ni Solomon. So ano ang dapat nating gawin sa ating buhay bilang mga mananampalataya? Ano ang dapat nating gawin? Humanap muna ng karunungan, katuwiran mula sa Diyos kaysa material na bagay. Alam na ang karunungan ay humahantong sa mas malaking pagpapala. At dapat, anong dapat nating gawin sa ating pang-araw-araw sa latang aspeto ng ating buhay? Kailangan nating manalangin ng may tamang motibo. Nakatuon tayo sa paglilingkod sa Diyos sa halip na pansariling pakinabang. Ano pa ang dapat nating gawin? Magtiwala na ang Diyos ay nagbibigay ng sagana kapag hinahanap muna natin ang kanyang kalooban. So kaya ito nagpapaalala sa atin na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos at ang paghahanap ng kanyang patnubay ay humahantong sa kapwa espiritual at material na mga pagpapala. So ano pa ang dapat nating malaman? How obedience brings blessings. So ito yung ang pang-apat. Ang pagsunod ay nagbubukas ng mga himala. So kapag sinusunod natin, mabubuksan. Ito yung sinasabi na maraming himala ang nangyayari dahil sa pagsunod ng mga tao sa tagubilin ng Diyos. So mararanasan natin ang himala ng Diyos kapag tayo sumunod sa kanyang salita. Kaya tulad na lamang sa halimbawa ni Peter. Si Peter, si Simon Pedro, sinunod niya ang Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng paghahagis muli ng kanyang lambat matapos mabigong manghuli ng isda sa buong magdamag at nakahuli siya ng sagana dahil sa kanyang pagsunod. Ito yung pagsunod, nagdudulot ng dakilang himala. So kaya nga tulad ni Pedro, nasabi niya, sumunod ka sa akin. Sabi ng Panginoon. Sabi dito sa Luke chapter 5 verse 5, sumagot si Simon Pedro, Guro, buong gabi kaming nagsumikap na wala kaming nahuli, pero dahil sa sabi mo, ibababa ko ang mga lambat. So yan yung sinasabi ni Peter Simon. So sabi pa niya rito, si Simon Pedro ay isang bihasang mangingisda mula sa kanyang karanasan. Ang pangingisda noon sa panahong yon ay tila walang kabuluhan. Gayunpaman, sinunod niya ang utos ng Panginoon Jesucristo sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan. So nag-alinlangan siya sapagkat magdamag siyang nangingisda ngunit wala siyang nahuli. Ngunit dahil sa pagsunod, nang kumilos si Simon Pedro bilang pagsunod, tumanggap siya ng nag-uumapaw na pagpapala na nagpapakita na ang Diyos ay nagbibigay ng higit sa inaasahan ng tao kapag tayo sumusunod. So tulad ni Peter Simon, sumunod din siya. Kaya hindi niya inaasahan ang mga pagpapala na napakaraming isda ang kanyang nahuli. Hindi lamang yun, hindi na magkasya sa kanyang bangka ang isda. So kaya nga't ito'y sinasabi pa sa verse 6, nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda anupat nagsimulang masira ang kanilang mga lambat. So yan yung kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo. Ang himalang ito ay nagpapakita ng banal na kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo na humahantong kay Simon Pedro at sa iba pa para at na kilalanin
ang kanyang pagkapanginoon. Ito yung panawagan sa pagtitiwala kahit na mga pangyayari ay tila na nakapangihina ng loob. Ang pagtitiwala sa ating Panginoon Kristo ay maaaring humantong sa mga sandali ng tagumpay. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung dapat nating gawin. Magtiwala lamang sa salita ng Panginoon kahit na hindi ito makatuwiran. Ang pananampalataya ay tungkol sa pagsunod at hindi lamang sa logic. So ito yung sinasabi, ang mga pagpapala ay kasunod ng pagsunod. Kapag sinunod natin ang tagubilin ng Diyos, nagbibigay siya ng higit pa sa inaasahan natin. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na ito yung mga sinasabi na tulad nila Peter, minsan kailangan nating kumilos bago makita ang mga resulta. So tulad ni Simon Pedro, so ito yung sinasabi na kailangan nating gumawa muna bago makita ang resulta. Walang nakakakuha ng resulta na wala pang ginagawa. So kailangan gumawa muna bago tayo umasa ng resulta. So ito yung sa makapangyarihang paalala na ang paglalaan ng Diyos ay dumarating kapag tayo nagtitiwala at pag sumusunod sa Kanya kahit na sa mahirap or hindi tiyak na mga sitwasyon. Kaya ito'y malagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. May mga bahagi ba sa iyong buhay kung saan nakikipagpunyagi ka sa pagsunod? Kaya nga kung mayroon, humingi ka ng lakas upang sundin ang kanyang kalooban upang maranasan mo ang biyaya, tagumpay, at pagpapala mula sa Panginoon dahil sa pagsunod mo sa Kanya. So kaya nga ito yung mga challenge sa bawat mananampalataya. Dahil ang pagsunod ang susi sa pagbukas ng mga pagpapala, proteksyon, satisfying life, abundant life, victorious life, at kaaya-ayang buhay at higit sa lahat, mahabang buhay sa ating aspeto ng ating buhay. Kapag tayo lumalakad sa kanyang mga daan, siya ay saganang maglalaan sa iyo, sa akin, sa ating lahat na mananampalataya. Amen. Praise the Lord. Kaya kung gusto natin na sa pamamagitan ng pagsunod, ito'y magdadala ng pagpapala, ito yung dapat natin gawin, na tayo magpasakop sa pamamahala ng Panginoon. Siya ang ating buhay, siya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ito. Sundan natin ang panalangin ito, anuman ang katayuan mo sa buhay, anuman ang organization na inaaniban mo, wala tayong pinipili. Maging Muslim ka man, maging Kristiyano ka man, kung hindi mo pa nararanasang sumunod sa salita ng Panginoon upang maranasan mo ang pagpapala, ito ang dapat mong gawin. Magpasakop tayo sa pamamagitan ng panalangin. Sundan natin ang panalangin ito. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar. At sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoon Hesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Mula pagkabata hanggang sa ngayon, sinasadya man ito o hindi sinasadya. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iwalang hanggang pamilya. Salamat ikaw po maghari sa trono ng aking buhay at sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So tayo po'y manalangin sa Panginoon. Salamat Ama.
Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Salamat, Ama, sa pamamagitan ng pagsunod. Ito'y magdadala ng mga pagpapala sa bawat isa. Salamat, Ama, sa pagpapaalala mo sa bawat salita mo na nananatili sa bawat isa sa amin upang ang bawat isa ay laging magtatagumpay sa gabay na banal na Espiritu Santo na nagtuturo sa bawat isa sa amin upang kami punong-puno ng biyaya, kagalakan, kasiglahan. Salamat, Ama, sa kalakasan at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Sa aming mga magulang, mga anak, mga kapatid sa pananampalataya, lahat ng mga viewers, subscribers, salamat, Ama. Ano man ang kanilang mga desire sa kanilang mga puso, salamat na granted na according to riches and glories of our Lord Jesus Christ. Salamat, Ama, na laging mananatili sa aming mga puso ang bawat salita mo upang laging magtatagumpay sa gabay na banal na Espiritu Santo na nagturo sa amin ng tamang direksyon ng pamumuhay. Salamat, Ama, sa complete na pinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na walang pagkukulang sa mga pagpapala, financially, spiritually, physically, at emotional pagpapala na wala sa kalalagyan ng mga pagpapala na binus mo sa bawat isa. Thank you, Father God, na mananatili ang mga pagpapala hanggang sa iyong pagbabalik, mananatili sa bawat tahanan ng aking mga kapatid, lalong-lalo na yung mga sumusuport sa iyong gawain. Thank you, Father God. You're the best shipper. You're the great physician. You're the best provider. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now. Hanggang sa muli po nating gawain. God bless at ingat po tayong lahat. Bye.